Yan, sa lahat ng ating mga Kaponi viewers. Yan, malungkot na balita. Nag-message po si Tita Aida at saka si Ate Chatlin na pumanaw na po si Tatay Manny. At yun po yung ating pupuntahan ngayon, kasama natin ang ating mga ka-team. At nakasama din natin si Kuya Iman pala, Kaponi. Hello po, magandang araw po. Si Kuya Iman, actually hinatid po natin siya nung Friday. Kasi na-request na din po yan ni Tatay Manny na makita siya. Yung ano lang, bumalik siya. Pagka Sabado, bumalik siya sa bahay. Ba't ka bumalik, Kuya? Hindi ka muna nagstay doon? Nagpaalam naman po. Yung anong ko lang po doon kasi po baka wala po akong suotin sa Monday. Pero nalabhan na lang ng Monday po. Parang nagpaalam po ako. Akala namin na magstay ka doon hanggang, di ba, hanggang ngayon. Kasi yun ang sabi ko sa'yo, huwag ka munang uuwi. Kailangan ni tatay mo ng kasama. Pero umuwi ka pa din, kinabukasan lang. Kaya nagulat din kami na ba't siya bumalik. Hindi mo man lang nasulit muna yung time na, di ba, makabanding si tatay mo. Kahit sa huling sandali man lang sana, nag-ano pa kayo, nagkwentuhan. Kahapon po nung mga magpa 5 o'clock po ng hapon, nag-message po sa akin si Ate Chatlin na kung pwede daw umuwi na muna si Kuya Iman dahil si Tatay Manny nga hindi na siya makahinga. Pag humihinga daw, ano na lang sa bibig, nakanganga, kaya sinubukan natin kahapon na pauwiin si Kuya Iman, kaso wala na, sarado na wala nang biyahe papuntang Sulat, kaya ngayon lang po natin siya masasamahan pa uwi dun sa kanila. Tapos nung mga ano lang, 30 minutes lang yung pagitan, nag-message naman po si Chatlin, yun nga na pumanaw na si Tatay Manny. Hindi kayo nag-uusap? Nag-uusap naman po. Naghingi ka ng sorry sa kanya? Opo. Anong sabi niya? Okay lang daw po. Lahat naman po kami doon. Pati si Ate Chatlin naghingi ng sorry. Pati yung mga kapatid niya. Nandun din. Opo. Sabi ko nga po, kahit tumapa naman po niya sa birthday ko. Birthday mo sa ano, no? Sa 20. Hindi na siya umabot. Ayun, talagang nakakalungkot lang kasi last week ganun din si Kuya Jason, tapos ngayong week naman si Tatay Manny. Actually plano pa nating bisitahin, kaya nga nabanggit ko dun sa vlog kay Lola Juliana kahapon na pupunta tayo ngayong araw kasi ang plano namin ni Tita Izzy, nag-send si Tita Izzy ng 7,000 pesos. Ang plano namin, bibilhan siya ng egg, yung foam na parang ano ng egg crate ba ang tawag dun, para magkaroon siya ng maayos na higaan, hindi maano yung likod niya. Yun yung sabi ni Tita Izzy. Tapos bibilhan ng diaper, mga unan, kumot. Kaso yun, hindi na po naantay ni Tatay Manny yung ating pagbisita ngayong araw. Kami na yung ituring mong magulang, di ba, Ate Ruby? Opo. Ayan. Lagi naman natin yung pinaalalahanan para lang yun sa magandang kinabukasan niya. Ano, Kuya? Opo. So ayun nga po, dahil meron po tayong mga sponsor. Actually yung ating mga dala-dala ngayon, ito ay mga pondo pa nung last vlog natin na buhay pa si Tatay Manny. May mga kaponi tayong nag-send ng pagmamahal, kagaya niyan si Tita Izzy, nag-send po siya ng 7,000. At si Tita Hesa nagbigay din po ng 1,000. Si Tita Jean ng Hong Kong nagpaabot po ng 2,000 pesos. Tapos si Tita Marie nag-send ng 1,000. At si Tita Eva
nag-send din po ng 1,000. Meron po tayong nalikom na pondo na 12,000 pesos. Ang ginawa po natin, binili lang po natin ng mga kape, biskwit, tapos meron tayong biniling isang sakong bigas nandito po sa likod, at mga pansit bihon para magamit nila sa mga naglalamay. At yung tira, sila na lang po ang bahala kung ano pa yung gagamitin, mga kandila. Yan, para kahit pa paano medyo makabawas sa mga iisipin nila habang nagbuburol po si Tatay Manny. Ito na, kuya. Para makita. Ano sa'yo? Babae? Ano? Dito, piso. Sa akin. Condolence Chatlin. Okay. Marami pa po siyang kinain. Hindi ko na po alam pag gabi na pala, wala na pala siya. Marami pang kinain kahapon. Opo, tapos Sino ang tanghali. nagpakain? Ako po. Maraming kinain na kanin po yung kinain niya. Tapos pinainom ko po ng gatas. Puminom naman siya. Hindi na po. Kasi kung gano'n na lang siya. Isa-isa na lang yung paghinga niya. Nung gabi na po, nung mga 6. 6 ng gabi, Opo. doon siya nawala. Opo, magsi-7 po. Magsi-7. Opo. Bigla akong pag lagay ko po dito kay baby, tumakbo po ako sa kanya kasi hindi ko na po siya narinig na humihinga.
So pagtakbo mo sa kanya, wala na. Nahinga pa po, pero yung mga lawang ganun na lang po. Siya wala na. Ano ang huling usapan niyo ni tatay? Hindi po kami nakapag-uusap kasi hindi na po siya nagsasalita. Pero nakakapag-sorry ka sa kanya. Opo, Anong sabi niya? okay lang po sa kanya. Sabi Walang niya. problema daw. Kausap ko din po yung mga anak niya. Ano kausap mo? Opo. Wala daw po silang may tutulong ngayon kasi may namatay din po sa kanila. Yung mga nasa Manila, nasa Luzon. Nasa Pangasinan po yung anak niya. Doon. Di daw sila makapagbigay ng tulong kasi may namatay din sa kanila. Kalilibing lang po. Kasi mama din po nakausap ko. Gusto niya po makausap si Iman mamaya. Anong sabi ni mama mo? Hindi daw siya makakapunta dito kasi wala daw siyang pera. Pero gusto niya pumunta dito. Kakausapin daw ni mama si Iman mamaya. Si Iman hindi naka-ano kagabi dahil wala nang masakyan pabalik dito. Opo, Sabi ko ngayon na lang pag sinabay namin. Opo. Buti nakapag ano kayo ng punerarya. Opo, humingi po ng tulong yung mga kapatid ni Tatay Manny. Saan sila nakahingi ng tulong? Sa po, yung kaibigan, yung kilala po nila, auntie. Yan po sa po. Sa Pero punerarya. Opo. Pero may babayaran daw po. May babayaran. 20,000 yung babayaran. 20,000. Opo, pero 5,000 lang ang hinihingi kasi hihingi daw kami ng tulong sa tingog at saka sa Purpose Party List. Ngayon- So 5,000 lang ang kailangan yung mabuno. Opo. Yun lang po yung kung lari nga daw po bago ilibing siya. Daw po yung 5,000. Bago mailibing kailangan mabayaran. Opo. Pero sigurado na yun na 5,000 lang. Opo, kasi hihingi daw pupunta po kami sa sa tingog at saka sa Purpose Party List po para manghingi ng tulong. Yuchu. Siya si baby. Huli pong nahawakan po ni Tatay Manny si Bibi kahapon. Nahawakan niya si baby. Opo. Tapos ngumiti po siya. Nung ginanon po niya yung paa niya ni Bibi. Ginanon po. Tapos sabi ko, okay. Sabi niya. Tapos biglang ngumiti po siya. Siguro yun na yung niya. Opo. Yung gusto niyang magpaalam kay baby. Baby, wala na si Lolo. Buti na paano nga natin sa pare nung huling bisita namin. Opo.
ano po, nahulog po siya dyan. Nahulog na naman. Opo. May dugo po. Di ko po alam kung saan banda yung mga dugo. May mga ganun mga dugo na ganun. Saan? Diyan po sa sahig. Dito mismo, dito? Opo. Kasi pinaupo ko siya sa upuan niya. Inilabas ko po siya para maarawan. Tapos, pag ano po, pag tingin ko po sa kanya, may dugo na po sa sahig. Sinira niya po yung nandyan. Yung ano po dyan. Yung dingding? Opo. Ayun, nandito, sinira niya. Hindi po yung dito po sa may kwarto namin. Sinisira niya po. Baka gusto niya kayong makita. Opo. Pinalapit ko naman po yung apo niya sa kanya. Kayo lang dito nung time na yun, wala si Richard. Wala po. Kasi aalis daw po sila sa Lawaan nung kinabukasan. Kung umuwi na po siya doon sa kanila. Kasi kasama niya yung mga kapatid niya. Lapit po siya ng lapit kay Tatay Manny. Gusto niya po lumapit yung mga kap. Kaso ayaw ni Tatay Manny kasi parang hindi na siya kilala. Tinutulak po siya, sinusuntok. Sino si Iman? Opo. Kasi akala niya hindi si Iman. Tapos sabi niya, Dabi, tawag niya, palagi niya po akong tinatawag. Oo, laging ikaw ang tinatawag niya. Opo, ako na lang po yung palaging tinatawag niya. Nasanay siya na ikaw ang kasama mo dito. Opo. Tapos, hindi na po nagtagal. Si Iman na po yung tinatawag. Kahit dami po kaming kasalanan. Kahit man lagi kayong tinatawag, naghihingi sa'yo ng pagkain, naghihingi sa'yo ng tubig, ng gatas. Isa yan sa mamimiss natin. Kami nga na mahigit 3 taon lang namin siyang nakilala, talagang masakit sa amin, lalo na si Iman ay nasa amin din. Maganda ngayon dahil wala na si Tatay Manny, magsikap na lang kayong pamilya, kayong mag-asawa. Opo. Ingatan mo yung anak mo, mahalin mo. Baka na po, yung anak ko lang po yung hinintay ni Tatay. Siya lang po yung hinintay niya kasi nung ano po, hindi pa ako nanganganak, malakas pa po siya. Tapos nung nalaman niya na nanganak ako, bigla po siyang humina. Oo nga, naobserbahan ko din. Opo. Kung kailan, Lang po nanganak na ako na gusto niya nung makita yung apo niya, tsaka na po siya nang hina. magbo-birthday pa man din si Iman ngayong August 22, 24. Hindi niya na naintay. Kasi ngayon siya umalis sa amin. Ha? Kasi siya umalis. Gusto nilang sigurong Pahinga na po siya. makapagpahinga na din. Pagod na rin siya. Sabi ko nga po sa kanya, kahapon, hindi na niya kaya, magpahinga na po siya. Mahirap din naman na makita natin siyang ganon, di ba? Opo, pagpagod namin ko po, hindi niya na kaya kung pagod na siya, tinatawag ko. Kung pagod na siya, sabi niya po, ganun na lang po yung sagot niyo, hindi na po siya nakakapagsalita. Kasi akala niya po, di na po kayo pupunta dito. Kasi po, nung isang araw po, inahanap niya kayo. Sabi ko, di pa yung pupunta dito kasi ka po pupunta pa lang. Inahanap niya po kayo, pati si Iwan. Tapos sabi ko, nagpa-chat naman po ako sa kay Iman, na pauwiin po muna. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko.
Makatatag kayo ha. Wala na pong tatawag sa akin. Kasi lagi kang tinatawag niya. Dabi, kahit nung magpapacheck up tayo, di ba? Opo. Doon sa baby mo. Lagi po hinahanap niya. Pero hindi po ako yung pinakapaborito niya pong anak. Pero okay lang po sa akin kasi naintindihan ko naman po si Iman yung paborito niyang anak. Kasi Iman yung paborito niya anak. Opo. Lahat kayo paborito ni tatay mo. Magkataon lang na mas close siguro si Iman kasi para sila lalaki. Opo. Tsaka bunso pa si Iman. Ayaw kasi po, ayaw na ayaw po yun ni Tatay Manny sa akin. Bakit ayaw niya sa'yo? Ewan ko po. Nung si Iman po, nung nakakalakad pa po siya, ng hindi na po maayos ang paglakad niya. Si Iman po palagi yung hanap. Pero ngayon po ako na po. Oo, nung bandang huli na siguro bumabawi siya. Opo. Dito na lang po. Asan yung ating mga piniling kape? Ito. Ilatag na lang natin dito. Para pag may maglalakad. Mga yun, parang tupperware, meron sila. Red. Yan. Tatay, bayot ka. Ayoko ka. Manami ka pa pista ng Po ni Tatay Manny, tumawag po. Tumawag yung nasa Pangasinan. Opo. Hindi ko po nasagot kasi dala ko ni Richard yung cellphone. Si Mama naman po, kagabi pa po tawag ng tawag. Wala pong nagpapahiram ng cellphone. Gusto niya po makausap. Kanina po tumawag. Magkakasya ba yan ng mga ilang araw? Ay, ilang gabi pala. Madami-dami naman yung ating kape. Biskuit. May ano ba kayo dito? Yung kainitan ng tubig? Opo, sir, Tita Aida po. Meron kayo, Tita Aida? Para ano na lang dito, itatabi. Kasi nga yung papapalapit sa kanya eh. Ilaw. May ilaw dito yung Waray pa. Wala pa. Yung sa malakas ilaw nga po. Dapat isa dito, tapos dito. Ako panganag ito pa sa CR pagkakara. Oo. Mga
Nakikiramay po pala kami sa kapatid nyo, sa pamilya nyo. Si Tita Aida ay ang kapatid ni Tatay Manny Capone. 6 na araw kasi hindi kumain eh. Kahit anong pilit kumain, wala Nung talaga pagpunta ayaw namin dito, talagang nung kumakain siya ng biscuit, parang hindi niya na kumain. Ginunguya niya tapos niluluwa. Ano? matabang daw. Bumili ka bang tingnan? So wala pa kayong ng living. Wala pa po. Pag nakalikom na kami ng pambayad muna, saka pa kami makapag-desisyon kung kailangan. Oo, sabi nga ni Chatlin, may bayaran daw kayong 5,000. Hiningihan kami ng 5,000 kasi dapat ang package sa 20,000 dapat. 20,000. Tapos hinihingihan kami ng 5,000. Yung 15 daw, doon na raw sila hihingi sa tingog at saka tingog purples at saka sa 4-piece. Bali 5,000 lang yung mababayaran. Kasi pang ano lang daw nila yan, sa service daw at saka yung pang gasolina nila. Ganun nga. Yan ba mama mo? Nandiyan yung mama niya. Asawa ni Tatay Manny. Kausap ni Chatlin. Kamukha mo. Kamukha mo. Edi Tagalog. Pwede naman. Po si mama. Kahit hindi na sa birthday, yung para na lang kay Tatay Manny, sabihin mo. Wala pa siyang pera. Di pa ko kabalo. Di na nag-iske na. Nagtulog. Di maano. So yung ibang anak niya, hindi na nakontak Nakontak daw ni Chatlin si Christy at saka si Lisa. Tricia daw. Yung iba pa, di ba maraming anak siya? Ang alam ko lang kasi si Christy lang at saka si Mark Lister eh. Yun lang kasi ang kilala namin. Ba't sabi niya sa vlog, ang daming anak Hindi ko po niya? alam. Ewan ko dyan. 20 ba anak daw? Babahin 21 yata, 22 ang anak niya. Kasi ang alam ko lang Sabi talaga, niya sa nakilala amin. ko lang talaga yung unang yung pamilya. Si Mana Sandra, tapos yung si Ate Mercy sa Maynila. May isa siyang anak na namatay dito sa sulat, si Makmak. Tatlo yan sila magkakapatid dito. Mm. Yan ang una niyang asawa. Tapos, nagkahiwalay sila nung namatay yung dalawa niyang anak, naiwan yung isa sa nanay. Mm. Tapos nung nagpa-Maynila siya, nag-security guard, napangasawa niya si Ate Mercy. Mm. So, yun lang, sa tingin mo, ilan yung kilala Kasi mo? alam kong anak niya doon kay Ate Mercy, 3 lang. Namatay din yung anak niya, si Manilyn, nung 6 years old pa lang. Yun lang kasi Tapos, nakasama ko eh. Tapos dito kila Chatlin, dalawa. Dalawa sila. Wala ko ibang anak. Tapos yung Makmak, ilan sila? 3 din yan sila. So, Yun ang pinakapangalan niyang pamilya. so ilan lahat? 8. 3, 6, 8, opo, 8. 8 ang anak niya na May isa pang confirm. lumalabas yung isa, Silver. Meron daw taga dito sa may top, sabi niya. Anak lang pala. Ay, inaanak niya. Hindi kaya totoo anak, inaanak. Akala ko anak niya, sabi niya sa akin, dito daw sa may O yung top. asawa nung nagbibenta ng isda, si Harry. Mm. Sabi ko, kung anak mo yan, ano pangalan ng asawa? Ay, ng nanay niya, hindi ko alam. Paano mo nasabing anak mo? Inaanak niya lang. Kasi tatay tawag sa akin. Lahat naman kako pag mga kabataan niya yun, ang tawag sa matanda, tatay, nanay. Oo. Nakwento mo sa amin nung huling bisita namin dito na sabi ni Tatay Manny na pinapasabi sa inyo na gibain ito, Opo. itong Hindi, terasa. ang pinapagiba niya yon yung doon sa niya, yung kwarto niya. Ah, Kasi sabi niya, may darating na mga tao dito, dadami raw ang tao dito. Para daw hindi masikip, gibain daw. Sabi ko, bakit gigibain? Ipinaayos na nga ni Sir Puni, bakit gigibain pa? Sabi niya, dadami ang tao dito, masikip, kailangan yung gibain. oh. Ito naman si Papa, sabi niya, hindi ako magigiba niyan, kaya baka pagalitan ako ng gumawa. Kasi sabi niya, gibain niyo yan, kasi dadami ang tao, masikip dito. Ibig sabihin nagpapaano na siya, no? Pabalak na. Paparamdam Pero ano na yun? mo 3 araw na yun, hindi kumakain nung pumunta kayo dito. nung Friday. Parang tinutulak niya yung sarili niya. Mm. Pilit niyang inaano dyan yung dingding, pilit niyang tinutulak. Sumama siya. Tapos nung sumigaw si Chatlin, tinawag si Papa, nandun na siya sa baba.
kaya natuluyan masira kasi nandun na siya, ano na siya doon, naipit na siya, hindi na siya makalabas. Kung sa kabilang banda isipin natin, Mas mabuti na lang yung ganun. kasi hindi man siya naalagaan, ano. Nandito nga nung pinapainom ko siya ng gatas, sabi niya, ginaganyan niya ako. Akala ko susuntukin ako. Sabi ko, ano yan, susuntukin mo ko? Gumagano siya kasi hindi na siya makapagsalita. Sabi ko, ano yan? Sabi ko, ano? Hindi ko maintindihan. Sabi ko, susuntukin mo ko, sige, ayan. Sabi niya, yung pala, magkikipag, ano yan. Ganyan. Oo, yung ganun pala. Tapos, pinapakain ko siya. Sabi niya, sabi ko, ano gagawin mo kung ayaw mo kumain? Pinainom ko ng gatas, ininom niya, maya-maya tumutulo na dito. Tapos sabi niya, tinutulo niya, higa daw siya. Hindi ko naman naintindihan, pinahiga ko siya dito sa wheelchair niya, nilagyan ko ng unan. Sabi niya, tinuturo niya doon. Kaya tinawag ko yung pamangkin ko, si Jubet, saka si Lito, pinabuhat ko doon. Ayun, kinagabihan. Kasi ano na yun, mga alas 4 na siguro yun. Yung nag-message ka sa akin. Tapos nung ano na, mga alas 6, Ayun na sumigaw yun. na si Dabi. Sabi, tatay, punta ka muna rito. Nung sinabi ko sa inyo na ano, yung pagpunta ko na pa isa-isa yung hinga niya, wala, ilang ano na lang, ilang segundo na lang yun. Sabi ko yun na para, kasi sabi niya, si Junjun, gusto ko makita si Junjun. Si Iman. Nagulat nga ako bakit pa to umuwi sa amin kung kailan hinatid namin May yata para sila, may exam yata sila. dapat nag-excuse na muna siya. Opo, may exam sila, kaya siya umuwi. Para sana nakabanding niya muna ng ilang araw, ano? Ayaw nga sana niya umuwi kung wala lang yung exam eh. Yun lang. So, importante din, kailangan mo rin yan, sige. Ito meron tayong mga sponsor, si Tita Easy. Actually, itong pondo natin, nung isang araw pa to, nung last na vlog natin, Friday, Saturday, buhay pa si Tatay. Nag-message yung ating mga sponsor, balikan mo, Sir Pony, para mabilhan ng foam, mabilhan ng unan. Kasi nakita nga nila, matigas, wala siyang foam, walang unan. Kaso hindi na umabot. May unan po siya, pero ayaw niya gamitin. Ayaw niya talaga. Tinatanggal niya, tinatapon niya, ayaw niya. Ating kumot po. Kumot Ayaw niya, tinatapon niya po sa malayo. Kung pinadamitan mo, inuhubad niya. Bag niya. Baka talagang Ayaw niya init na talaga. init na siya. Yung shirt niya, tinatanggal na po. Yung si Tita Easy, nagbigay siya ng 7,000. Si Tita Hesa, nagbigay ng 1,000. Si Tita G, nagbigay ng 2,000. Si Tita Marie, 1,000. Si Tita Eva, 1,000. Bali ano po ito, 12,000. Ang ginawa namin, kasi maglalamay kayo, nagbili tayo ng mga biscuits, mga kape, asukal. Tapos may ano dun, Tita Aida, mga bihon, maraming bihon, para pag nag-ano kayo. Kaya kasi sabi nung ano, pupunta raw dito yung mga naglalaro daw. Ay, yung Sabi mga ko, nagsasakla. magsusopas kami. Ano din? Sopas. Hindi, Sopas. yung sugal nila na gagawin mamaya. Sakla, gano'n. Yung mga dos por Ano dos. to? Ay, kahoy Ano, pala yun. Nina? Pusoy dos. Ano na ba? Dos por dos. Ah, Caracross. Caracross. Mga dadayo daw dito. Dadayo daw dito. Kaya magsusopas kami para sa ano nila. Tapos may bayaran pa kayo na 5,000 ang hiningi sa amin. may natira pa Kasi po. yung 15 kasi doon na raw nila hihingi sa Tingog at saka sa Fortis. May isang sakong bigas din dyan para dito na natin kinuha sa pondo. Maraming ko naman po yung bigas po na dala po namin yung pagturok po kay baby. Andun pa po sa loob. Tapos nadagdagan pa po ng isang latang bigas kasi nagpaano po si Tatay Gapa. Nadagdagan po kasi naghati po kami ng bahay. Hanggang sa 40 days pa yan magagamit nyo. So may natira pang 6,000 for 6,000. Para mabayaran nyo yung funeral, makapag-decide kayo kung kailan nyo Mamaya pwede namin ibigay yan kasi maghatid mamaya ng tarpaulin. sige. Yan, dali 6,000. Ikaw na lang hawak na ito, Tita Aida. 1, 2, 3, 4, 5, 6,000. Basta i-priority mo yung 5,000 na funeral para wala na kayong iisipin. Yung ibang expenses, malay natin, awan ng Diyos may mag-abuloy pa na iba. Tapos yung sa pasugal dito, di ba? May mga palaro, nagtutong naman sila. Meron na tayong mga yan,
Ang kape at saka mga para sa padasal. Opo, yung nagdadasal kasi hindi ko alam kung magkano bayad nun. 1.5 yata yung bayad sa dasal hanggang hanggang paglibing. 1,000. 1,000. 1,000. Another 1K pagpasya. Pero nag-ano na yan, nag-start na. Opo, kanina. Kanina. Di ba meron yung pagpalusad? Tapos Ay, tapos na yung pag 9 days na. Hindi nga namin nabigyan. Sabi, tsaka na lang muna tayo. Total. Maintindihan naman nila yan kaya ganito man ang sitwasyon. At least nasilayan pa niya ito, ano? Opo, nahawakan. Gusto nga niya halikan nung Tapos sabi ko, bawal mong halikan kasi yung bigote mo tumutubo. Sabi niya, paa na lang. Hinapos-apos na lang niya yung paa. At least nakita niya. Nag-iiyak nga si Iman kanina sa bahay kasi hindi man lang daw umabot sa birthday niya. Eh, sabi Yung ko, hinahanap niya, sabi niya, hinahanap ko si Nining, yung bunso namin. Ito na yun, yung bunso namin. sino? Pero magkaharap sila. Bunso, kapatid ka ni tatay. Yan ang bunso namin. Hinahanap siya. Lagi akong hinahanap. Sino Lagi pala ko to? na siya Pero kausap. Pero lagi mong pinupuntahan siya dito. Oo. Baka pag nag-jote ako, dadaanan ko siya. Tas, ano, kumusta na? Si Nining, papuntahin mo dito. May sasabihin ako. Tapos tinatanong ko, anong sasabihin mo sa kanya? Hihingi lang ako ng tawad. Sabi ni Nining, praise the Lord. Umiiyak na siya. Nakahingi kayo ng Oo. tawad sa kanya. Sabi ni Nining sa'yo, praise the Lord. Okay lang yun. Wala na yun. Matagal na yun. Tapos, magkausap na naman kami. Si Nining, nasaan? Papuntahin. Sino ako? Si Aida. Sige, okay lang. Si Aida ako. Iba na yung bigkas Oo, niya. si Aida. Ilan kayong magkakapatid? 8. Walo. Nandito lahat yung kapatid mo. Ilan yung wala? Isa yung wala. So, 7 yung... Oo, bali 7 kami dito. Si Tatay Manny yung pang-ilan. Panganay. Panganay si Tatay Manny. Oo. Kasunod si Ate P. Ako yung bunso. Tapos Si Tita Aida, pang-ilan ka Tita Aida? pang-7. Pangalawa sa bunso. Pangalawa sa bunso. Oy, Gabi. Ibibigay ko to sa pinaratas yung 1,000 doon sa nagdadasal pagdating nila Ganun na lang. Para Priority wala na tayong lang. problema pagdating ng matapos man yung natin, okay na, kompleto na. Chat din. At saka may mga pagkain na naman. May bigas, may pang-biro. Babalik na lang kami kung halimbawa meron pa tayong ipapaabot sa susunod. Yung ilaw na lang. Nagbigay ako doon para sa ilaw. Ay saksakan. I see. Nagbili na sila. Andun na siya. Para may ilaw dito mamaya. Para may basurahan dito. Ano nakaroon ako? Ano istro? Hindi may matang ka naman. Kung wala na si tatay mo, kami yung ituring mong mga magulang, huwag kang mahiya. Nandito kami, sila Tita Ruby, si Tita Jubel mo. At magpakabait ka lang habang nandito pa si tatay mo. Yan, kausapin mo. Kung naririnig ka pa niya yan, nandito lang yung niya, spirit. Diba Tita Aida? Oo, total nakapag ka naman, nakapaghingi ng pasensya sa kanya. Oo, iwasan nyo na yung pag-aano ni Dabi. Sisigawan. Pag-aaway ha. Pangiti na siya, Nakangiti na Si Remit yan. Kasi mangot yan kanina. Oo, ngayon. So, siyempre nandito na si Kuya Iman. Ito yung lagi niyang binibigkas, di ba? Nung huling mga oras ng buhay Mayroon niya. na John. Okay kuya ha, babalikan ka namin. Dito ka muna. Nag-excuse naman siya for 1 week sa school. Pinapirma ako kanina ni Beron dun sa excuse letter na ginawa nila. Kaya maintindihan ka ng teacher. Ate Chatlin ha, dito kayo talagang niyo si tatay habang meron pang nandito pa siya sa inyo. Magtulungan kayo at mag-matured na. May pamilya ka na. Kami. Ito bang nga yung nanay? Para kilala na yun. Asa si Mama? Alam ko ito na magiging successful ito. At hindi niya yung gagayahin kung ano mang hindi maganda sa buhay. Yun ang susundin niya. Yun din ang gusto ni Tatay Manny na maging maayos ang kalagayan mo. Kaya ka nga hindi ka pinipilit ni Tatay Manny na umuwi dito dahil gusto niya Makatapos ka, Kaya makapag-aral ka. magsakripisyo ka muna ngayon. Condolence. Chatlin.
Huwag niyong pabayaan yung isa't isa. Tulad ng kabilin-bilinan ng tatay niyo noon, nagsakripisyo siya na malayo ka para makapag-aral at magkaroon ka ng mabuting kinabukasan. Tuparin mo yun. Sigurado magiging masaya yung tatay mo. Yun lang, condolence. Ate chat na yun. Mga nanay mo na yan sila. Kaya ni Chatlin. Day, magpakabait kayo. Ikaw, Kuya Iman, makinig lang palagi kay Sir Tony, kay Ma'am Jubil. Sumunod, maging mabait. Para kapatapos. Para sa'yo naman yan. Makikinig ka na, ha? Pagbuutan. Okay, paalam Tatay Manny.